Una sa lahat, kararating lang ng pick-up na yan para magpakarga sana sa isang gasolina sa Las Piñas nang may sumulpot na riding in tandem. Bumaba ang back ride, lumapit sa driver at bigla niya itong pinagbabaril. Sino kaya ang target at ano ang motibo sa krimen? Yan ang dapat abangan. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito ng mga bumabanderang balita. Missing link, dalawang kapatid ni alias Totoy inaresto para maging state witness. Sila na kaya ang susi para mahanap ang mga nawawalang sabungero. Tama ng EPAL, Harry Roque bumuelta sa abogado ni Duterte na nagsabing nakikialam siya sa kaso ng dating Pangulo sa ICC. At dagdag pensyon, mga retiradong lolo at lola, tataas ang pensyon sa SSS simula Setyembre. Hawak na ng Philippine National Police ang dalawa sa mga tinuturing na missing link sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Live mula sa Camp Crame, nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, sino ba itong mga sinasabi nilang missing link? Jiggy, kinala nga itong sinasabing missing link sa usapin ng missing sabungeros na sina Ella Kim Patidongan at Jose Patidongan. Mga kapatid sila nitong lumutang na whistleblower na si alias Totoy o si Julie Dondon Patidongan. At, pero hindi siya tinukoy ni alias Totoy sa kanyang mga naunang pahayag. Hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. Hindi natin pinaputok sa media kasi nga gusto nating makuha itong dalawa na ito dahil naniniwala tayo ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sabungero. Itong si Ella Kim yung sinasabing nakunan sa CCTV na nag-withdraw sa isang bangko gamit yung bank account ng isa sa mga nawawalang sabungero, habang ito namang si Jose yung sinasabing nakunan sa isang cellphone video na ini-escortan palabas ng sabungan yung isa sa mga nawawalang sabungero habang nakaposas. Nahuli itong magkapatid sa isang hindi natukoy na bansa sa Southeast Asia at nakabalik sa Pilipinas nitong July 22. May warrant of arrest sa kasong robbery itong si Jose Patidongan, habang ito namang si Ella Kim Patidongan na inaresto dahil gumamit daw siya ng ibang pangalan sa kanyang passport. Jiggy. At anong paliwanag ng PNP bakit kakasuhan na rin si alias Totoy at dalawang kapatid niya kung magiging testigo sila rito sa kaso? Jiggy, ginit ng PNP na kinakailangang sampahan ng kaso o reklamo itong Patidongan Brothers dahil bahagi ito ng legal na proseso, lalo na kung gugustuhin na sila ay maituring ng mga testigo sa kasong ito. Pakinggan natin ang paliwanag ng PNP patungkol dyan. The only way para po sila maging witness at ma-discharge as state witness, kailangan po silang sampahan po ng kaso. At kailangan po nating ipaintindi yun sa ating mga kababayan at siyempre sa pamilya po. Hindi po natin alam kung ano po yung nakakating na information sa family kung na ginigipit itong mga possible witness. Jiggy, nakapanayam din sa programa ng TED File ng TJ Chacha itong isa sa mga kaanak ng mga missing sabungeros na si alias Boy. Sabi niya, tinawagan daw sila ng CIDG para kumbinsihin na sampahan na nga ng kaso itong si alias Totoy at utos daw yan mula sa isang opisyal ng PNP. Jiggy. At Brian, may update na ba sa mga nakuhang DNA mula sa mga buto na hinukay sa sementeryo sa Laurel, Batangas? Jiggy, kinumpirma ng PNP na mayroon silang nakuhang 3 DNA profiles mula naman doon sa 3 bangkay na nahukay nga sa isang sementeryo doon sa Lemery, Batangas. At natukoy na ang isa sa mga yan ay babae habang ang dalawa ay lalaki. Pero nito tumagma sa kahit na anong DNA profiles mula naman doon sa 23 DNA profiles na hawak ng PNP, mula yan doon sa mga kaanak ng mga missing sabungeros. At pagdating naman doon sa iba pang mga buto na nakuha sa Taal Lake, sabi ng PNP, unfortunately, wala silang nakuha na kahit na anong DNA profiles mula sa mga ito dahil sobrang tagal ng pagkakababad sa tubig ay maaaring contaminated na ito, dahilan para wala nang silbi o wala nang makikitang anumang traces sa DNA doon sa mga butong yan. Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo live mula sa Camp Crame. Nanindigan si Senator Risa Ontiveros sa dapat mag-reconvene ang Senado bilang impeachment court
at litisin si Vice President Sara Duterte sa kabilayan ng pagdedeklara ng Korte Suprema na labag sa batas ang Articles of Impeachment. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, ano pang sabi ni Senator Hontiveros? Gigi, ayon kay Senator Risa Hontiveros, ang impeachment process ang pinakamataas at pinakamahalagang proseso para managot ang dapat managot. Kaya ilalaban daw niya na matuloy ang impeachment trial kay VP Sara. Sabi pa ni Senator Risa, nag-convene na ang Senate Impeachment Court, kaya lang lumabas nga itong desisyon ng Supreme Court na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban sa vice at walang jurisdiction dito ang Senado. Una nang nagbabala sa Senate President Cheese Escudero at iba pang mga senador na maaring ngang magkaroon ng constitutional crisis kapag nagpumilit ang Senado na mag-impeachment trial sa kabila ng ruling ng Supreme Court. Pero gito Hontiveros, itiyakin na lang hindi mangyayari yan. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Risa. Wala namang may gustong magkaroon ng constitutional crisis ni political gridlock. Kaya nga talagang binubuno namin these days, these weeks, kung papaano tamang dapat kumilos ang Senado. At lahat nito ay pinag-aaralan namin sa ngayon at ihahain namin ng kompleto pagdating sa plenary sa August 6. At Camille, anong plano ng Senado kung sakaling may maghain ng bagong motion para ipabasura ang impeachment case? Gigi, ayon kay Senator Risa, kung sakaling ang may magmosyon na ipabasura ang impeachment case, wala raw silang ibabasura dahil wala pang nakaharap na ebidensya at testigo nga sa paglilitis. Premature daw yan. Sa ngayon, may resolution daw na pinalalagdaan si Senator Kiko Pangilinan sa mga senador. At ang laman nga nitong resolusyon na to ay binibigyan diin sa resolusyon ng mga pahayag ng mga dating mahistrado ng Korte Suprema kontra dito nga sa ruling ng Supreme Court. Pumirma na raw sa draft reso si Hontiveros at 4 na iba pang senador. Matatanda ang sinabi nga ni dating Associate Justice Antonio Carpio na hindi pinal ang desisyon ng SC, pero payo niya sa mga senador, hihintayin muna ang apela ng Kamara bago talakayin ang desisyon ng Korte Suprema. Samantala, Gigi, para naman sa isang kongresista na si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, paniguradong magkakaproblema kung paninindigan ng Korte Suprema ang kanilang desisyon sakaling may magpasa nga ng motion for reconsideration sa Kamara. Pwede raw kasi itong abusuhin at gamitin lalo na mga kaalyado ng mga impeachable officers para maghain ng walang sansay na impeachment complaint. Kapag ganyan, ay wala na raw mai-impeach na opisyal sa Pilipinas. Gigi. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Pinabulaan na ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nanghimasok siya sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Kasunod yan ng pahayag ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Ayon kay Kaufman, nakakagulo lang si Roque sa diskarte ng defense team laban sa kasong Crimes Against Humanity ng dating Pangulo. Sinubukan kasi umano ni Roque na idemanda ang Dutch government para makalaya si Duterte. Bagay na tinawag ni Kaufman na isang crazy scheme na ikapapahamak ng buong defense team. Dagdag pa ni Kaufman, wala ni isa sa kanilang grupo ang may gusto kay Roque, kahit pa mismo ang dating Pangulo. Sagot naman ni Roque, hindi siya nakikialam. So nagtataka lang ako bakit ngayon parang akong sinisisi. Hindi naman siguro crazy kung yung mga may tunay na malasakit kay Tatay Digong, naglingkod sa kanya, nagmahal sa kanya, at kapwa Pilipino ay maghahanap ng iba pang mga remedyo. I really adhere to the highest ethical standards. Susunod, mga pensyonado may matatanggap na biyaya sa SSS. Magkano naman kaya? At dugyot na punerarya sa Maynila, pinasara ng LGU. Mga bangkay kung saan-saan lang nakalagay. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Magkakaroon ng 3 taong dagdag pensyon ng SSS simula ngayong Setyembre. At live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Faith Del Mundo. Faith, magkano itataas sa pensyon?
Yes, Gigi, 10% nga yung dagdag sa pensyon. Yan, mula yan September 2025, utay-utay yan, hanggang sa September 2027. Yan ay para dun mga sa retirado at yun sa may disability. 10% yan, at dun naman sa 5% naman, yun naman yun sa mga para death or dun sa mga survivors. So kung halimbawa dun sa 10% na dadagdag sa pensyon, for example nga ay 8,000 yung monthly pension mo. So mangyayari diyan, 10% nun is 800. So magkakaroon ng 8,800 pesos. That's for September 2025. Pero kung September, susunod na taon naman, September 2026, additional yan na 10%. So kung suma total nga yan, eh magiging 9,680 pesos yung matatanggap mo. And then sa susunod naman, sa September 2027, may isa pang 10% na pagtaas. So meron yan na nasa 10,648 pesos yung magiging monthly pensions mo. At dun nga dun sa mga deaths or yung survivors na beneficiaries, yung mga kanilang mga kamag-anak o yung kanilang mismong member ng SSS ang namatay at sila yung tatanggap, eh may 5% na increase naman sila. So applicable nga yan na simula nga dun sa mga August 31 na pensyonado at yun sa pati dun sa mga dating pensyonado. So magkakaroon sila ng increase ng utay-utay 10% every 3 years. Sa 3 years na yon, 10% 2025 September, 2026 ng September at 2027 ng September. So suma total nasa 30% yung tinatayang increase nung sa 3 years na yon, at doon sa yun yan para nga yan doon sa mga retirado at disability pensioner, at doon naman sa mga 5%, 15%. So kung 3 years ay 15% yung increase naman doon sa mga beneficiary. Gigi. At Faith, wala ba namang pagtaas sa contribution na mangyayari? Yes, Gigi, good news nga, no? Wala namang magiging pagtaas sa contribution. Matatandaan natin, January, ngayong taon, yung huling pagtaas. Pero wala namang sinasabi na magkakaroon ng taas sa contribution. Ang layon nga ng SSS, magkaroon nga yung mga pensyonado natin, makasabay din sa mga gastusin, makatulong nga sa kanilang, especially nagtataasan na nga yung mga bilihin. Tinataya nga na nasa 4 million o halos 4 million yung magiging beneficiary ng mga sa ilalim nga nitong programang ito. Gigi? Yan ang ulat ni Faith Del Mundo mula sa Quezon City. Samantala, inimbestigahan na ng DepEd ang anomalya sa Senior High School Voucher Program ng ahensya. Ang subsidy raw kasi na dapat nakalaan sa mga kwalipikadong estudyante napunta sa mga ghost student. Live mula sa Mandaluyong, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, magkano pinag-uusapang halaga dito sa manumalyang voucher program? Gigi, 100 million pesos ang pinag-uusapan nating pera na napunta umano sa mga ghost student na bahagi ng Senior High School Voucher Program ng Department of Education. Ayon yan mismo kay DepEd Secretary Sonny Angara. Sangkot dyan ang mga private school na nagsumite umano ng mga peking claim para makakuha ng subsidiya. Sa ilalim ng Senior High School Voucher Program, bibigyan ng subsidiya ang mga kwalipikadong estudyante mula sa mahihirap na pamilya para makapag-aral sa mga private senior high school. Nasa 14,000 pesos hanggang 22,500 pesos ang voucher kada estudyante, depende sa lugar. Gigi. At Gian, nabanggit ba o binanggit ba ni Secretary Angara itong mga private school na ito? Na-identify ba niya mga ito? Bago nga yan, Gigi, no? Ayon kay Angara, babawiin nila ang pera na umaabot nga sa 100 million pesos. Sa ngayon, nasa 65 million pesos na ang nabawi nila simula nitong Marso. Mula yan sa 40 out of 54 private schools na tinukoy ng Commission on Audit na may irregularidad sa voucher program mula 2021 hanggang 2023. Sa kabila niyan, hindi na binanggit ni Angara ang mga pribadong paaralan na sangkot dito. Narito ang pahayag ng kalihim. Marami. Hindi ko alam yung detalye ngayon. Yung kinasuhan namin, isang school. Pero 3 cases, 3 individuals. Nag-file na rin kami ng criminal case para to discourage na yung mga insidenteng ganito. Hindi na mawili o masanay sa mga ganito. At may konting takot din na gawin ito. At sa pagpapatupad ng programang ito, Gio, meron bang partner agency ang DepEd o
sila-sila lang ito at kung meron ay iimbestigahan ba ang partner agency na ito? Jiggy, ang Private Education Assistance Committee ang katuwang ng DepEd sa pagpapatupad ng Senior High School Voucher Program. Kanina, pinuntahan natin ang opisina nito sa Makati pero wala umanong opisyal na pwedeng humarap sa amin. Samantala, tiniyak ni Angara na hindi matatapos sa audit ang issue ng anyay pang-aabuso. Aayusin din daw ng DepEd ang sistema o pagsala sa mga estudyante sa gayon nga mapunta sa mga totoong mag-aaral ang pondo na inilaan ng gobyerno. Samantala, Jiggy, maglalaan din daw ng mas mataas na subsidy ang Department of Education sa mga private school teachers sa susunod na taon. 18,000 pesos yan ngayon, pero next year gagawin na yang 24,000 pesos. Ayon kay Angara, kasama na raw yan sa proposed budget ng Department of Education para sa 2026. Jiggy. Yan ang ulat ni Gio Robles live mula sa TV5 Media Center. Bahay na punerarya pa. Yan ang tumambad sa mga otoridad ng inspeksyonin ang isang funeral service na wala rin palang permit. Nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, anong parusang ipapataw sa puneraryang yan? Gigi, agad ngayon pinagsara ng Manila LGU ang Body and Light Funeral Services sa Santa Cruz, Maynila dahil sa paglabag nito sa iba't ibang sanitary code at kawalan ng mga permit. Sa video nga na nakuha ng News 5 mula sa Manila Health Department, makikita ang pagpasok ng mga tauhan ng Manila LGU sa mismong opisina na yun pala ay nagsisilbi na ring bahay ng mga staff at ng may-ari, pati na rin may morgue doon sa loob. Pagdaan sa kusina, tumambad nga sa kanila yung morgue na naglalaman ng ilang mga bangkay sa isang sulok. Makikita rin ang isang bangkay na nasa body bag na hindi pa na-eembalsa mo at wala sa cold storage. Dahil nga sa ganyang sistema, malinaw daw yan na paglabag sa iba't ibang health and sanitary code. Kanina nga pinuntahan natin yung mismong area, yung funeral service, yung opisina na yon, pero tumanggi silang magsalita dahil wala daw yung mismong management sa lugar. Pero may isa tayong residente kanina na nakausap, Jiggy, at ayon nga sa kanila, 2022 pa lang daw, napapansin na nila yung pag-amoy doon sa lugar na yon. Ngunit hindi nila alam na mayroon pala na nakatagong mga bangkay doon. Agad naman na kinuha ng mga tauhan ng Manila North Cemetery yung mga bangkay doon na sa bilang nila ay 10. At ngayon ay nasa ibang funeral parlor na ito at hinihintay na lamang daw nila kung may mga kamag-anak na magkiklaim. Pero ayon sa Manila LGU, sasagutin daw nila ang pagpapalibing kung hindi man makukuha ang mga bangkay na ito. Yan muna ang latest mula dito sa Manila. Jiggy? Yan ang ulat ni Ian Suyu mula sa Manila City Hall. Susunod, kilalanin ang bagong hepe ng Philippine Army. At isang DJ na magpapagasolina lang, walang habas na pinagbabaril ng riding in tandem. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Formal nang umpo bilang bagong commanding general ng Philippine Army si Lieutenant General Antonio Navarrete. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan maging mapagmatyag ang sandatahan sa gitna ng matinding geopolitical tension. Nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Halili. Jiggy, itinalaga na nga si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang bagong commanding general ng Philippine Army. Siya ang kapalit ni Lieutenant General Roy Galido na nagretiro na kanina. Sa change of command and retirement ceremony sa Fort Bonifacio, binigyang pagkilala ni General Galido ang 69 na sundalong killed in action sa ilalim ng kanyang pamumuno. Naririyan din si Pangulong Bongbong Marcos na sinaksihan ang seremonya kanina. At dito nga ay pinasalamatan din ng Pangulo si General Galido sa lahat ng kanyang kontribusyon, partikular yung mga naitulong sa relief operations ng kasagsagan ng mga kalamidad sa ating bansa. Dito binigyang diin din ni Pangulong Marcos ang malaking hamon sa bagong pamunuan ng Philippine Army, lalo na't mataas umano ang geopolitical tension at ang global uncertainty sa mga panahong ito, kaya napaka-importante na maging maingat sa pagbabantay. Naritong bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. This will demand your vigilance and leadership to deliver clear direction and to show a firm commitment.
But I have full confidence that under your command, the Philippine Army will remain steadfast, a pillar of strength and integrity, professionalism. Balik sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, Maricel Halili. Narito mabilis sa pasada sa Presinto 5. Nagpapagas lang sana ang isang DJ sa Las Piñas City nang bigla siyang pagbabarilin ng riding in tandem. Dinala pa sa ospital ang biktima pero idineklara ring dead on arrival. Sa inisyal na investigasyon, posibleng umanong may kinalaman sa illegal na droga ang krimen. Timbog ang dalawang lalaki matapos maispatan na nagtatapon ng isang truck ng basura sa Tondo, Manila. Ayon sa mga pulis, nasa 100 kilo ng wet cardboard na mula sa isang warehouse sa Valenzuela ang laman ng truck van. Mahaharap ang dalawa sa reklamong paglabag sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Patay ang 57 anyos sa tricycle driver matapos pagtatagain sa ulo ng kanyang kapitbahay sa Davao City. Kindabangan daw ng sospek ang biktima na lumabas ng bahay sa Katinaga. Base sa investigasyon, dati nang may alitan ng dalawa. Mahaharap ang sospek sa reklamong homicide. Patay ang isang lasing na lalaki matapos magulungan ng ulo ng umaatras na truck. Ayon sa mga otoridad, paalis na noon ang truck pero hindi napansin ng driver na natutulog pala sa ilalim ng truck ang biktima. Nagkaareglo naman ang mga kaanak ng biktima at ang truck driver. Gary De Leon, News 5. Mga bumabanderang headlines sa Lamuna, dapat una sa lahat. Abangan niyo po kami ulit bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.